ng mga estilo, paano ba sila magdasal? Paano sila magdasal? Mahaba. Amen? Lulubog sila, tatayo sila, pero kaya sinasabi, napakahaba. Ang tanong, yung sinasabi ba nila, nasa puso. Amen? Ayan, ano pa? Kung magdasal sila, puro litanya. Kung magdasal sila, pakitang tao lang. Kung magdasal sila, kailangan narinig sa bibig. Walang nagaling sa bibig. Ang gano'n ang sa atin ng Panginoon, sabihin lang. Ito lang. Napakasimple. Amen. And I'm sure ilarasal niyo po araw-araw. Amen. Amen. After nyo nasalili, tinuro, ano kasi noon? Silence. Silence. Amen. And that is what we're going to talk about tonight, my friends. Silence. Ganyan po. Silence. Ganyan po. Yung tinaimit, ito yung matabigin mo, di ba? Silence. No? So, ano nga ba yung silence? So, si St. Faustina, napakarami yung virtue. Alam niyo naman po, di ba? Pinag-aralan ng maigi ni St. John Paul II yung buhay ni St. Faustina. At isa na sa mga nagbibigay ng patibay na si Santa Faustina ay punong-puno ng kabanalan dahil dito sa kanyang katanian. Yung pagiging tahimik. Amen. Yan, tignan mo yung katabi mo, tahimik ba siya? Yan, mamaya po, yung katahimikan na yan, tulog na yan. Kaya kung ngayon po, pag nakikita niyo na po umiinit, ipag-pray niyo na, no? Kasi baka mamaya tumiretso, di ba? Wala kayong nakaupo rito, baka may sumunod din naman ng init, di ba? But anyways, puntahan po natin ito. So let's start with knowing what is silence, no? So sabi po dyan, silence, there are two character of a silent person. No? Yung isa po, tinatawag natin physical silent. Ibig sabihin po nun, that is not uttering any words. Hindi tayo nasasalita. Yung ganyan lang. Yan. Kung minsan nakatumama lang, kung minsan nakalilan mata, minsan nakapigil, na hindi lumalabas kahit na anong salita sa bibig. That is physical silence. But the most important silence na meron sa Santa Faustina ay yung tinatawag natin interior silence. Ano ba yung interior silence? So, pag sinabi po natin interior silence, ito yung pananalinig ng ating sarili, no? Quieting every voice. So, hindi sabihin na sasalita. And including our inner and outer voice. Kaya yung meron daw palang inner voice. Na-experience ko po yun, yung inner voice. Bigyan ko po kayo ng example. Nag-shopping ka, pero iniisip mo kung ano yung mga nangyayari sa labas. There's something that speaks your mind while you are praying to the Lord and keeping in silence with God. Amen? Amen. Yung pagdadasal is our rest. Pero yung pag-iisip ng mga bagay na hindi naman nakapagbibigay ng kapayapaan sa isipan natin, that is not silence. Amen? Amen. Ano ba yun? Ibig sabihin, absent yung speech and active yung listening lang. Ibig sabihin kapag tayo ay nanananig, ang ating diwa, ang ating kalooban, ang ating espiritu ay dapat nananahan sa presensya ng Diyos. And that is the actual silence. What Sister or St. Faustina has. Yung hindi mo sabi niya, brother, yung pupunta ka ng Blessed Sacrament, tapos, pagkatapos pa lang mag-chaplet, ang rosaryo, ang dasal, mananililig ka na lang. Hanggang sa makatulog kayo. Pag-gising mo, ang dami ng gusto ni Lord. Amen? Amen. Yung mga nabibigyan sa sanctuary, naranasan ng pulo, yung chaplet kayo, tapos yung rosaryo, magulog ka pala kasi tulog na. Pero, after naman tumisang kapag nakapikit tayo, o nakatulog tayo. Amen. Amen? Yung pag-pray mo yung isang bagay, tapos si Lord, meron na agad ang sa akin. Amen? Na-try po yun. Halimbawa, Amen. ng bagong pastor.
Amen. So kaya kung pupuntahan kayo mga tao, kakausapin niyo. Hindi nyo alam kung ano yung pangyayari. Amen? Hindi nyo alam kung ano yung pwede gawin. So, like for example, last week, Thursday din, a week ago, nasa Potrero, isang simbahan doon, kasi kaso lang sa Valenzuela, nagsabi sa akin na bro, meron isang area dito gusto paagatan na mag-anak. Kaso nga lang kasi, sabi mo, bawal mag-open hanggang hindi mo kayo ng simbahan. So ngayon, nakinig naman si classroom niya, sabi niya, bro, ito yung mga pangalan ng pare, ito, etc. Ako po, ang nakakausap ng pare, hindi ko alam kung ano gagawin. Kasi kahit na pa paano, mag-respeto ako sa kanila. And I respect kung ano yung decision niya. And one of the things that bothers me is hindi tayo mayaman. Amen. Pero alam niyo po, papunta ko doon, yung simbahan, hindi. Pero, nakapagdasal ako ng chapel, nakapag-silence ako. And I pray the Lord, anong gusto mong mangyari? Anong gusto mong mangyari? And then, out of nowhere, kasi natin ko lang naman, chat nila ako, tawagin nila ako, nandun na sila, kasi una pa ako sa simbahan. Natapos siguro yung mahigit 30 minutes, na nag-aantay lang ako, na nakatahimik, nanonood lang doon sa harap, iigin lang yung lalakan mo yung postya. Di ba meron doon sa harapan ng sila? And then I'm just listening to the Lord. Alam mo yung after Lord, para ang sabi ng sa Lord, do not worry. Everything is safe. And then I was so amazed. Hindi ko na kailangan makita agad yung pare. Kasi sabi ng pare sa sekretarya, sabi niya, okay naman po, pwede naman na daw po kayo magsimula. Wow! Wow, diba? Na parang hindi ko kailangan makita agad si Father, ito na agad yung message. And then I explained a brief of our community. Siyempre, since ko po, gano'n. Pero alam niyo yung, sabi niya, sige bro, pagdating na lang ni Father, sa kamo na lang ikaw lahat. Pero sabi niya, we did this week when we know the prayer. Kaya yung cluster head ko, yung kanyang image na nakatenga na, nilipat ko ito. Diba? This is what silence happens. Pero syempre, bigyan natin ng mas malalim na kahulugan kung anong mensahe ng St. Faustina in Lord's Unang punto, sabi po dyan, pakibasa ko, Diary. God wants you to be silent. Parang nakawa na talagang silence na hindi makapagpas. God wants us to be silent. Amen. 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 Sige po. So, meron po kayong diary? Wala po. Sino may diary? Sister Ellen. Sige po, pakilabas ko diary dito. Sama-sama natin basahin yan. Sige po. Nais ng Diyos na tayo ay manahimik. Bakit? Magulo ng mundo eh. Amen. Magulo ng lahat. At ang tanging bagay para maikonekta natin ang ating sarili ay manahimik. Ano ba ang unang ginagamit natin kapag nasasalita tayo? Bibig. Diba? Lalo na yung dila. Diba? Kasi pwede ka naman magbukas na bibig na hindi nagsasalita. Tama? Amen. Pero kapag ang dila ay sumantik na, meron na lumalabas. Amen. Amen. Sige po. Basahin po natin yung diary 92. Kung meron po kayo dyan, diary entry number 92. Sige na nga. Wala. Diba? Baka tumagal tayo. Sige po, Sister Cha. Basahin po natin. Great are the committed by the tongue. The soul will not attain sanctity over its tongue. Akin na po. Nabasa na. Ayan, sige. So, allow me to read it once again. Great are the faults committed by the tongue. Ikaw ng pananamutan o nagagawa ng mga dila natin. Kapag may sinabi o may nilabas o binulalas yung bibig natin, lalo-lalo na yung dila, ang laki daw ng pananamutan
the soul will not attain sanctity. Dahil lumabas yun sa isipan natin. Kaya may pananagutan pa na tayo doon. Kaya napaka-careful tayo sa kung ano yung sinasabi natin. Kasi ang laki-laki ng pananagutan. Sabi ko nga sa isa sa mga nakakasama ko, yung bibig natin, kapag tayo ay nagsasalita, no? Kapag tayo ay may kasamang worker, lalo na kapag tayo ay leader, no? Kung pwede, o kahit member lang, no? Tapos meron kang sinasamang kapwa nyo. Kung pwede po na yung bibig natin o yung dila natin, makabuo na isang banal na tao, o yung dila natin ang sulira sa isang tao na kung pwede maging banal. Paano? Kung minsan po, di ba, may shepherd tayo. Siyempre, kasama mo, tapos bigla ka na lang magsasabi na, ganyan na lang lagi, hindi ka naman nagbabago. Di ba yung words na supposed to be, i-encourage natin sila, pero nag-discourage sila. So, ibig sabihin, yung tao na may break yung tinatawag natin trust sa sarili. Nawawala na rin yung encouragement o yung pagnanais na umatay kasi ang narinig niya lang palagi sa kanyang leader o sa kanyang kasama is ginajudge siya palagi. Amen? O, ang laki ng pananagutan mo. Diba kaya nga diba yung mga leaders natin sabi, napakalaki ng pananagutan ng mga heads. Bakit? Kasi lahat na sinasabi ng heads natin dapat nakapagdudulot sa atin para maging isang banal. O hindi man banal, patungong kabanalan. Na kailangan ng ating mga manggagawa pumaroon sa isang klase ng paglilingkod na nagnanais talaga na sumunod sa Diyos. E kapag ang leaders natin, lagi kami i-discourage. Mahirap. Lahat ng lumalabas sa bibig natin. Hindi sila naging buhay. Mahirap po. At pananagutan natin. Bakit? Dahil ang mga kaluluwa ay hindi magiging banal if it does not keep watch of its back. Tanong po, may nakilala na ba kayo sa ito na banal na madala? Saan itong madala? May kilala po kayo. Alam niyo ba, 1 month ago, to be exact, habang ini-internalize na itong talk na to, o itong topic na to, nag-search ako sa internet. Naglalagalitan na ako kay Google. Saint is talkative. Siyempre, si Google, ang daming information niya, di ba? Lahat ng lumabas doon, isa-isa ko. Pero wala ko na. Ibig sabihin, sa ngayon, wala pang banal na maganda. Wala pang banal na chismosa. So, pero po, meron banal na extrovert. Pero kasi natin extrovert, hindi lang naman kasi siya ang maingay o madaldal. She is expressive or he is expressive. Yung kanyang gesture, yung kanyang pagmumay na kaya-kaya na makitungo socially sa mga tao. Pero pag sinabi ko kami, wala. So, ibig sabihin, to be able to achieve yung pagiging isang banal, dapat tayo ay tahimik. Tahimik. Sabi nga nila, di ba? Kung wala naman magandang sasabihin, manahimik na lang. Pero kung minsan, di ba, ang dami natin side comments. Amen? Amen. Hindi naman po ako kung minsan yung mga side comments. Pero ngayon, kapag nasa side comments ako, usually gusto ko yung mai-improve yung tao. Ay hindi na siya yung, ay ang pangit ng dapat yung nilagay nila, dapat ito, dapat ito. Dati gano'n. Pero ngayon, mas maganda siguro kung ganito yung ginawa. Pero maganda naman yung kanina. It's not about judging, but kung paano natin maipapakita na still there's beauty
with what they need. Amen? Amen. Sabi po yung Hebrews 12, verse 12 says, mahaba po iyan, no? Pero ang pinaka-core po nung kanya. Pursue holiness. 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 At isa po sa mga paraan para tayo ay maging banal o ma-pursue natin yung kabanalan is Silent. Amen. Amen. Dahil po, sabi po sa verse 14, yan, follow peace with all men. Sundan, or maging kapayapa tayo, or maging kapayapaan tayo sa lahat ng tao, at kabanalan, holiness, without which no man shall see the Lord. So kapag hindi po tayo nakikibagay sa tao na may kapayapaan at kabanalan, we can never see God. And even yung kanya promises and blessings. Why? Sabi natin sa mga members natin dito sa community, mga matatagal natin kasama. Sabi niya, bro, if you would like to receive gifts from the Lord, gifts from the Lord, do not ask it. Just talk to God. Just talk to God. Kung mo hindi, kasi bibigay naman yung Lord, ang kailangan mo yan, pabalalin mo sa sarili. Amen? Amen. Which is true, mga kapatid. Which is true. Dahil sa dinami-dami po ng mga magagawa natin kay Kristo, hindi naman po sa umpisa yan talagang gifted. Katulad po, ang dami yung mga bagay na alam ko hindi ko kaya noon na nagagawa ko ngayon. And it's because of the pursuit of holiness. So kapag tayo po talagang, yung tulad